Isang lugar ang ating matutunghayan kung saan ay naging tanyag dahil dito pinapatay ang mga notorious na kriminal na naging parte ng mga sindikatong kumokontrol sa mga ilegal na gawain. Noong taong 1996 ang pulis na si Shahul Hassan ay idinistino sa lugar na ito. Sa unang araw ng kanyang trabaho ay hiningi ni Hassan sa kasamang si Tony ang listahan ng mga pinakadelikadong kriminal sa kota. Ayon kay Tony ay isang nagngangalang Kanan Bhay ang pinakabrutal sa lahat. Wala itong kinakatakutan at pinapatay nito maging ang pulis kasama ng pamilya nito kung nakakasagabal na sa kanyang negosyo. Dagdag pa ni Tony na sadyang pinapakita ni Kanan Bhay sa mga residente ng kota ang kanyang pagpatay sa mga hindi sumasang-ayon sa kanya upang magtanim ng pagkatakot sa mga tao. Sumunod na araw ay hindi nag-atubiling pinuntahan ni Hassan ang teritoryo ni Kanan Bhay upang kausapin itong sumuko at pagbayaran ang lahat niyang ginawa. Hindi man lang natinag si Kanan Bhay sa sinabing ito ni Hassan at nagbanta pang may masamang mangyayari sa kanyang pamilya kung ipipilit niya ang bagay na ito. Sinubukang hulihin ni Hassan si Kanan Bhay, ngunit marami itong tauhan. Hindi mapakali si Hassan dahil sa nangyaring ito, ngunit pinayuhan siya ni Tony na huwag nang pakialaman ang gang ni Kanan Bhay. Subalit hindi katanggap-tanggap ang ginawang pambabastos sa mga pulis para kay Hassan, kaya't kailangang magbayad ang may sala. Upang kumalma si Hassan ay dinala ito ni Tony sa isang coffee shop na pagmamay-ari ng matandang si Kalikati na siya palang ina ni Kanan Bhay. Dahil sa mga narinig ng ina ni Kanan Bhay ay nakipagtalo ito sa asawa ng kanyang anak na si Manju kaya't pinaalis na lamang ni Kanan Bhay ang kanyang ina. Samantala habang nag-uusap si Tony at Hassan ay lumapit ang dating kaibigan ni Tony upang itanong kung nasaan ang nagngangalang Raju. Halatang iniiwasan ni Tony ang tanong ng lalaki at nagalit na ito hanggang sa sabuyan ng tubig ang kausap. Dito ay malalamang ang lalaking ito ay si Ravi at anak pala nito si Raju. Habang pauwi ay nais malaman ni Tony ang tungkol kay Raju kaya't naitanong niya ito. Pinaliwanag ni Tony na si Raju ang dahilan kung bakit nabulag ang isang mata ni Kanan Bhay. Sa kabilang dako naman ay lumapit si Manju kay Kanan Bhay dahil nag-aalala ito sa kanyang kapatid na si Jinu na nais ng pakasalan ang kanyang kasintahan. Kahit mahal na mahal ni Kanan Bhay ang kanyang asawa, ay hindi niya maaaring pagbigyan ang kahilingan nito. Ito ay dahil kapatid ni Raju ang babaeng nais pakasalan ni Jinu. Ayon kay Tony ay dating magkasama sa soccer team si Raju at Kanan Bhay. Ang ama ni Raju na si Ravi ay dating notorious na gangster. Bago nawala si Raju ay pinagalitan ito ng kanyang inang si Malati dahil nais tularan ng bata ang kanyang ama. Pinalayas ni Malati si Raju kaya't inampon ito ni Kalikati at itinuring ng tunay na anak. Sa mga narinig na ito ay mas lalong naging interesado si Hassan sa tunay na dahilan ng pagkawala ni Raju. Dagdag pa ni Tony na noong taong 1986 ay nakilala na si Raju bilang pinakabrutal na gangster ng kota. Nasaksihan ang kalupitang ito ni Raju ng mga tauhan ng Kalabanggang sa pamumuno ni Ronit. Dahil kontrol ni Raju ang kota ay malaking pera ang nawawala kay Ronit kaya't kailangan niyang ipapatay si Raju. Ngunit hindi nagtagumpay si Ronit dahil na rin sa kilalang gangster si Raju. Sa pakikipagtulungan ni Raju kay Kanan Bhay at Tony ay malaking pera ang kanilang nakukuha mula sa mga mayayamang tao na nangangailangan ng kanilang serbisyo. Ngunit ang perang kanilang nakukuha ay ginagastos lamang nila sa kanilang luho sa buhay. Habang ganito ang kanilang pamumuhay, ang kanilang grupo ay parte pa rin ng elite soccer team ng kota. Isang araw matapos manalo sa laro ay laking tuwa ng nakababatang kapatid ni Raju na si Ritu, ngunit ikinagalit ito ng kanilang ina. Samantala noon ay kasintahan naman ni Raju si Tara, subalit ang best friend ni Tara na si Nikhil ay binalaan ang babae tungkol sa pagiging gangster ng kanyang nobyo. Sa kabila nito ay pinaglaban ni Tara ang kanilang pagmamahalan ni Raju. Dumating noon si Raju kaya't inutusan ni Tara si Nikhil na magtago dahil maaaring magalit ito kapag nakita silang magkasama. Hindi nakinig si Nikhil at sinabi pa nito kay Raju na lubayan na ang kanyang best friend. Dahil natakot si Tara sa kung anong maaaring gawin ni Raju ay nagpanggap itong nagalit at pinaalis doon si Nikhil. Umuwi ng kanilang hideout si Raju at dito ay sinabi ni Kanan Bhay ang kanyang planong magtayo ng mga illegal na negosyo. Hindi pumayag si Raju sa planong ito dahil ayaw niyang maging sentro ng droga ang kota. Biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Raju kaya't inutusan niya ang kanyang mga kaibigan na maging matino dahil ayaw niyang malaman ng kapatid ang tunay niyang pagkatao. Dumating ang birthday ni Ritu kaya't nagdaos sila ng masayang handaan. Matapos ang kasiyahan ay nakatanggap ng tawag si Raju na nagpapatulong sa isang problema. Dahil dito ay iniwan ni Raju ang kanyang kapatid kay Kanan Bhay.
habang inaayos ang problema. Subalit nang malaman ng ina ni Raju na kasama ni Kanan Bhai si Ritu at palihim na nakikipagkita ang bata sa kanyang kuya ay labis itong ikinagalit ng babae. Sinubukang awatin ni Kanan Bhai ang gulo, ngunit nadamay na rin siya. Nang nakarating kay Raju ang pangyayaring ito ay nagwala ito sa kanilang bahay dahil hindi niya matanggap na sinaktan ng kanyang pamilya ang kanyang kaibigan. Nagalit si Ravi sa inasal ng kanyang anak kaya't binugbog niya si Raju. Sumunod na araw ay pinadala ni Ronit kay Raju ang mga larawan ni Tara kasama si Nikhil sa isang beach. Nagkita ang dalawa kung saan ay pinaliwanag ni Ronit ang ginagawang pangangaliwa ni Tara kay Raju. Inimbitahan ni Ronit si Raju sa kanyang hideout dahil ikinulong nito si Tara upang pagbayarin sa pananaksil. Pagdating roon ay inamin ni Tara na nagpanggap lamang ang babae na mahal si Raju, bagay na ikinagalit nito. Ibinaling ni Raju ang kanyang galit sa mga tauhan ni Ronit at iniwan na lamang ang babae. Mula sa araw na iyon lagi na lamang lasing si Raju kaya't umiwas na din sa kanya ang kanyang mga tauhan at maging si Kanan Bhai. Dahil hindi na kayang patakbuhin ni Raju hanggang ay nagdesisyon si Kanan Bhai na makipagtulungan kay Ronit para sa pagbebenta ng droga. Dito nakilala ni Raju si Manju. Dahil nasa magulong kaisipan ngayon si Raju ay nais gamitin ni Ronit ang pagkakataon upang patayin ang mortal niyang kalaban. Ngunit sa kabila ng mga nangyari kay Raju, ay natalo pa rin ito ang mga tauhang pinadala ni Ronit. Sa pangyayaring ito ay naghinala si Raju na tinatraidor siya ni Kanan Bhai, kaya't sinalubong niya ito sa isang tulay patungo sa isang transaksyon ng droga. Natuklasan ni Raju ang pagbebenta ni Kanan Bhai ng droga, kaya't binugbog nito ang kanyang kaibigan hanggang sa mabulag ang isang mata nito. Nawalan na ng matatakbuhan si Raju, kaya't nagdesisyon itong iwanan ang pagiging gangster at mamuhay sa kalsada. Nang malaman ito ng kanyang ina, ay inutusan nito si Raju na umalis na lamang sa kota dahil naging kahihiyan na siya sa pamilya at makakaapekto sa buhay ni Ritu. Para sa kanyang kapatid ay sinunod ni Raju ang utos ng kanyang ina at mula noon ay wala nang balita sa kanya. Sa pagkawala ni Raju ay pinalakas ni Kanan Bhai hanggang sa tuluyan niyang makontrol ang lungsod. Samantala inimbestigahan pala ni Tony kung nasaan si Raju sa nakaraang 10 taon at nalamang lumipat ito sa kabilang lungsod. Nais nilang magpadala ng sulat sa pulisya ng nasabing lungsod upang alamin kung may mga naging record doon si Raju. Dito ay nalaman nilang naging hitman roon si Raju, kaya't naisipan nilang magpadala ng sulat kay Raju at sabihin nasa panganib ang kanyang kapatid. Sumunod na araw ay inaresto ni Tony si Gino na noon ay nakikipag-date kay Ritu. Si Gino pala ay isa na ring gangster na nagpapatakbo ng mga illegal na gawain sa kota. Ikinagulat ni Ritu ang kanyang nakita dahil sa pagkakaalam niya ay mabait na binata si Gino. Pag-uwi ng babae ay sinabi ni Tara na makipaghiwalay na ito kay Gino. Narinig ni Ravi ang pag-uusap ng dalawa, bagay na labis nitong ikinagalit. Nais ipaliwanag ni Gino ang mga nangyari kay Ravi, ngunit binugbog lamang ito at pinalaya sa bahay. Sumunod na eksena ay makikita si Gino na nagwawala sa bahay ni Tara dahil ito ang nagpayo kay Ritu na makipaghiwalay sa kanya. Kinaumagahan ay muling nakiusap si Gino kay Ritu na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan, bagay na hindi pinayagan ng babae. Nagalit si Gino at binuhusan ito ng gasolina si Ritu at akmang susunugin ang kanyang minamahal. Sinubukang tumakas ni Ritu mula kay Gino at siya namang pagdating ni Tony. Hinanap ng pulis si Gino dahil mas malaking kaso na ang kakaharapin nito. Hindi inaasahan ni Tony na makikita niya si Gino, subalit nasa kamay na ni Raju ang buhay ng binata. Inutusan ni Tony si Raju na isuko sa pulisya si Gino, ngunit nagdesisyon si Raju na tapusin na ang buhay nito. Labis na nalungkot si Manju sa pagkamatay ng kanyang kapatid at inutusan si Kanan Bhai na hanapin si Raju. Samantala napag-alaman naman ni Raju ang mga kalupitang ginagawa ni Kanan Bhai mula noong ito ang pumalit bilang gang leader. Dumating ang isa pang pulis na si Hasan at sinabi nitong kailangang mag-report palagi si Raju sa pulisya dahil sa pagkamatay ni Gino. Walang nangahas na magsabing si Raju ang pumatay kay Gino kahit pa maraming nakakita sa nangyari. Nang gabing iyon ay dumaan si Raju sa library ni Tara, ngunit hindi niya nilapitan ang babae. Sumunod ay pinuntahan niya ang kanyang pamilya, ngunit ayaw siyang kausapin ni Ravi, habang ikinatuwa ni Ritu ang kanyang pagbabalik. Nais nang umalis ni Raju, ngunit ibinigay ni Ravi ang sulat mula sa namayapa niyang ina.
Tumungo siya sa isang bar at binasa ang sulat ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo ni Kananbhai at nais siyang paalisin ng mga ito sa kota. Napansin ni Raju na natatakot si Kananbhai na naroroon siya dahil maaaring mabawi ang posisyon nito bilang gang leader. Biglang tumawag ang isang tauhan ni Kananbhai upang sabihin na naging notorious na hitman si Raju. Nang marinig ito ay lalong nais ibalik ni Kananbhai ang kanilang pagkakaibigan at inalok si Raju na tumungo sa soccer field na dati nilang pinaglalaruan. Sumunod na araw ay tumungo ng pulisya si Manju upang mag-report na si Raju ang pumatay sa kanyang kapatid. Hindi pinapansin ni Hasan ang report ni Manju bagkus ay pinayuhan pa nito ang babae na gumanti na lamang kay Raju. Muli namang binisita ni Raju si Kalikati, bagay na ikinatuwa nito. Pinalayas pala ni Kananbhai ang kanyang ina dahil hindi nito nakakasundo ang kanyang asawa. Sa oras na iyon ay dumating ang gang ni Jinu upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang kasama. Hindi kilala ng gang kung sino ang kanilang kalaban, kaya't napansin ng mga itong iba ang lakas ng kanilang nakaharap. Dito ay nalaman ni Raju na ginagamit pala ng gang ang library malapit sa bahay ni Tara bilang headquarters ng mga ito. Tumungo sa library si Raju at sinunog ito upang hindi na magamit ng gang. Sa bahay naman ay hindi mapakali si Manju dahil hindi nagtagumpay ang utos niyang patayin si Raju gamit ang gang ni Jinu. Inutusan ni Manju si Kananbhai na patayin si Raju, kaya't kailangang magdesisyon si Kananbhai sa kung sino ang mahalaga sa kanya. Sumunod na araw ay makikitang nakatambay sa soccer field si Raju nang biglang lapitan ito ni Hasan. Nag-alok itong lilinisin ang pangalan ni Raju kung papatayin ito si Kananbhai at ubusin ang gang nito. Napansin ni Raju na nais paglabanin ni Hasan silang magkaibigan, kaya't agad siyang tumanggi. Hindi man nagustuhan ni Hasan ang sagot ni Raju, ay wala itong magagawa kundi umalis na lamang. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Raju sa soccer field at naglaro ang dalawa kagaya ng kanilang nakasanayan noong sila'y mga bata pa. Nang matapos ay tumungo ang dalawa sa isang hotel upang mag-inom kung saan inilabas ni Raju ang sama ng loob sa pagpapalayas ni Kananbhai sa kanyang ina. Inamin ni Kananbhai ang pagkakamaling ito at ang kanyang dahilan ay hindi magkasundo ang kanyang asawa at ina. Naparami ang kanilang inom kaya't iniwanan na lamang ni Kananbhai si Raju nang natutulog. Subalit inutusan pala nito ang kanyang mga tauhan upang patayin si Raju. Kinaumagahan ay nakatanggap ng package si Kananbhai, ngunit ang laman nito ay mga chop-chop na katawan ng mga inutusan niyang patayin si Raju. Hindi pala tunay na nalasing si Raju, kaya't nagawa pa rin niyang depensahan ang sarili laban sa mga nais pumatay sa kanya. Tinawagan ni Raju si Kananbhai at hinamon niya ito ng one-on-one imbes na magpadala ng kanyang mga tauhan. Sumunod na araw ay malaking kaguluhan ang naganap sa lungsod nang muling pagtangka ang patayin ng mga tauhan ni Kananbhai si Raju. Ngunit hindi man lang nahirapan si Raju na pataubin ang lahat ng kalaban. Matapos ang kaguluhan ay biglang nawala ang mga tauhan ni Kananbhai at ayon kay Tony ay naghahanda ang mga ito sa sunod nilang gagawin. Umuwi ng kanilang bahay si Raju at sinabi ng kanyang amang si Ravi na hinihintay pala ni Tara ang kanyang pagbabalik. Dagdag pa ni Ravi na mas maganda kung pakakasalan na ni Raju si Tara. Tumungo si Raju sa bahay ni Tara ngunit pinatay ni Kananbhai ang babae. Nang makita ni Raju ang duguang si Tara ay agad niya itong isinugod sa hospital. Sa hospital ay nakatanggap ng tawag si Raju mula kay Kananbhai. Inutusan siya nitong pumunta sa tabing dagat kung nais pa niyang makitang buhay ang kanyang pamilya. Pagdating ni Raju sa nasabing lugar ay nakita na lamang niyang wala ng buhay ang kanyang ama. Nakarating kay Tony ang pangyayaring ito at nagalit ito kay Hasan dahil ibinalik nito si Raju sa kota na nagresulta sa kabuluhan. Sumunod na araw ay pinagmamasdan na lamang ni Raju na sinusunog ang bangkay ng kanyang ama ayon sa tradisyon. Dito ay sinabi ng ina ni Kananbhai na labis na ang kasamaan ng kanyang anak at hinahayaan na nito si Raju na maghiganti. Sumunod na gabi ay binisita ni Raju ang ina ni Kananbhai nang biglang may umataki sa kanya dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising ay nakita niya ang sariling nakagapos sa isang abandonadong lugar. Natuwa si Kananbhai at mga tauhan nito sa pagkakahuli kay Raju at may pagkakataon na si Manju na ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Jinu. Ilang ulit na sinaksak ni Kananbhai si Raju, ngunit bago siya tuluyang mamatay ay isang lihim ni Manju ang kanyang ibinunyag. Dati palang nagtatrabaho si Manju bilang isang bayarang babae, at si Jinu ay hindi niya kapatid bagkus ay kanyang anak. Ikinahiya ni Manju ang katotohanan ito kaya't umalis na lamang at sinundan ito ni Kananbhai na nais ng paliwanag. Sa oras din iyon ay dumating si Hasan kasama ang iba pang pulis
upang hulihin ang gang ni Kananbhay. Hindi na nakapalag si Kananbhay dahil tinutukan ito ng baril ni Hasan. Hinanap naman ito ni si Raju sa loob ngunit wala siyang natagpuan roon, bagay na ikinagulat ni Kananbhay. Makalipas ang 3 linggo ay muling nakalaya si Kananbhay at pinalakas pa ang kanyang gang dahil hindi na rin makita si Raju. Nang gabing iyon ay nakipagkita si Kananbhay kay Manju upang sabihing tinatanggap niya ito sa kabila ng nakaraan ng babae. Binisita rin nila ang lugar kung saan nila nilagay ang bangkay ni Jinu. Subalit ikinagulat nila nang hindi makita roon ang bangkay ni Jinu, bagkus ay patay na tauhan ni Kananbhay ang naroroon. Tinawagan ni Kananbhay ang kanyang tauhan, ngunit dito ay napag-alaman niyang muling bumalik ng kota si Raju. Sinubukang hulihin ng mga tauhan ni Kananbhay si Raju, ngunit hindi rin sila makapalag. Sumunod na araw ay nakita na lamang ng mga tao ang mga tauhan ni Kananbhay na pinatay kagaya ng ginawa nila kay Ravi. Ang pagbabalik pa lang ito ni Raju ay plinano ni Hasan at Tony. Noong hinuli pala nila si Kananbhay ay inutusan nila ang 2 pulis na itakas si Raju. Nang makarecover na si Raju ay nangako itong papatayin si Kananbhay at lahat nitong tauhan. Pagdating sa estasyon ng pulisya ay naroroon din ang ilang bangkay ng tauhan ni Kananbhay, kaya't inutusan nito si Tony na sabihin kung nasaan si Raju. Tinawagan ni Raju si Kananbhay at hinamon niya ito para sa isang laban. Nang gabing iyon ay naghintay si Kananbhay ng pagdating ni Raju upang tuparin ang napagkasunduang laban hanggang isa sa kanila ang mamatay. Pagdating ni Raju ay inutusan ang tauhan ni Kananbhay na si Bilya na patayin si Raju. Subalit hindi sinunod ni Bilya ang utos sa kanya, bagkus ay kumampi na ito kay Raju dahil sa pangakong ito ang magiging leader ng gang kapag namatay si Kananbhay. Dagdag pa ni Bilya na nais niyang pakasalan si Manju kaya't kailangan niyang traidorin ang kanyang boss. Ngunit hindi natakot si Kananbhay dahil marami pa rin siyang tauhan na maaaring lumaban sa dalawa. Nagsimula ang madugong labanan, ngunit hindi rin tumagal ang mga tauhan ni Kananbhay laban kay Raju. Matapos talunin ang mga tauhan ay nagharap na si Kananbhay at Raju kung saan ay madali lamang niya itong napatumba. Hindi kayang patayin ni Raju ang kaibigan, kaya tinawag nito ang anak ni Ronit na nais palang makaganti sa pagpatay sa kanyang ama. Hindi nagdalawang isip ang anak ni Ronit na patayin si Kananbhay. Dahil namatay na si Kananbhay ay nais ni Bilya na tuparin ni Raju ang pangakong gagawin siyang leader ng gang. Ngunit dahil ayaw ni Raju na manatili ang gang ay pinatay niya si Bilya.